Patuloy po nating minomonitor ang low pressure area dito po sa silangan ng Visayas sa labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy naman lumalayo itong si typhoon with international name na Koinu na dating si Jenny dito po sa may southern portion na po ng Hong Kong and Macau dito sa may southern portion of China at patuloy na nakakaapekto doon. Samantala itong low pressure area na nasa labas ng ating PAR as of 3 in the afternoon ay nasa higit 1,500 kilometers po sa silangan ng Visayas. Base sa ating analysis, mababa ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang bagyo sa susunod po na 48 hours. So ibig sabihin bukas at sa Tuesday, asahan pa rin po na magiging low pressure area ito. Subalit either bukas or sa Tuesday din, papasok itong low pressure area dito po sa may silangan ng Visayas at yung trough or yung extension nitong low pressure area ay siyang nakakaapekto na po dito sa silangang bahagi ng Mindanao. At habang lumalapit itong low pressure area, ilang pang bahagi ng Mindanao and Visayas ang magkakaroon ng mga paulan dahil mismo dun sa low pressure area. So patuloy po natin itong i-monitor. Sa susunod na 12 oras or ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Caraga Region, kabilang ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa mga susunod na oras na posibleng magdulot ng mga pagbaha or pagguho ng lupa doon. Base rin sa ating latest satellite animation, ilang pambahagi po ng Mindanao ang epektado ng trough nitong low pressure area. So asahan din yung mga pag-uulan sa mga susunod na oras, nagtatagal po ito ng 2 hanggang 3 oras. Ilang bahagi pa po ng Luzon and Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan hanggang bukas ng madaling araw. Meron tayong tsansa ng mga localized or mga isolated thunderstorms lamang po dito sa ilang bahagi po ng Luzon, particularly sa may Central Luzon, sa Metro Manila, katatapos lamang po ngayong hapon yung mga pag-uulan natin na saglit at ilan pang bahagi po ng Western and Central Visayas, possible po na magkaroon din ng mga pagkilat, pagkulog na nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. By tomorrow, araw po ng Lunes, asahan pa rin yung similar weather conditions in many areas of Luzon as today. Mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi po ng Bicol Region as well as Quezon Province, umaga pa lamang, and then for the rest of the day, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan po ng mga matataas na tsansa ng pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, pagsapit po ng hapon. And for the rest of Luzon, asahan pa rin po ang generally mainit at malinsangan na panahon po, lalo na sa tanghali. So posibleng maglaro between 32 to 33 degrees Celsius yung ating maximum temperature, kabilang na dyan ang Metro Manila. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi is bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, nasasamahan din ng mga pulupulong ulan, hindi ito dahil sa low pressure area, kundi dahil pa rin sa localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, kung lalabas tayo ng bahay dito sa may eastern and central portions, magdala po ng payong dahil mataas ang tsansa ng mga pag-ulan umaga pa lamang dahil dun sa trough of low pressure area. So meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. Habang sa western Visayas, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon dulot din ng trough ng low pressure area. Samantala, pinaka-apektado ng mga pag-ulan by tomorrow, itong Caraga Region, Northern Mindanao at bahagi po ng Zamboanga Peninsula. At meron din tayong mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posible magdulot ng mga pagbaha, pag-apaw ng ilog or pagguho ng lupa. Other areas ng Mindanao such as Bangsamoro Region, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon, ganyan din sa Soxargen at sa Davao Regions, ugaliin din po na magdala ng payong. Sa susunod po na 2 araw or habang sa paglapit nitong low pressure area, wala naman tayong inaasahang pagtataas ng gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon. Kapag meron tayong mga thunderstorms, possible po yung hanggang 2 metrong taas ng mga pag-alon. At aasahan po natin for the middle of this week ay posible magkaroon po ng matataas na alon dito sa norte dahil po dun sa tinatawag natin na northeasterly wind flow o yung hangin galing sa hilagang silangan. Sa kalagitnaan po ng linggong ito, malaking bahagi po ng bansa magkakaroon ng mga paulan dahil dun sa paglapit ng low pressure area dito sa parte pong Visayas and Southern Luzon. So malaking bahagi po ng ating bansa magkakaroon ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. At inuulit natin, yung pagbabalik ng northeasterly wind flow o yung bahagyang mahinang amihan ay siya magpaparamdam na po dito sa may Northern Luzon na siya magdadala ng bahagyang malamig po na temperatura at may hinang pag-ulan. So for Metro Manila, asahan pa rin po by Tuesday ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon. But by Wednesday and Thursday, dahil dun sa paglapit ng low pressure area sa may Southern Luzon, ay asahan po natin ang mataas din na tsansa ng mga pag-ulan. So magdala po ng payong at mag-ingat sa baha.
Sa ating mga kababayan po for Baguio City from Tuesday up until Thursday, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin po ang kalangitan. Sa Tuesday, medyo mababa pa po ang tsansa ng mga ulan, pero pagsapit po ng Wednesday and Thursday ng hapon ay mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po for Bicol Region, asahan na po ang maulang panahon pagsapit po ng Tuesday dahil doon pinakamalapit itong low pressure area sa inyong lugar for most of Bicol Region, lalo ng Masbate, Sorsogon, and Albay. Then pagsapit po ng Wednesday and Thursday, mayroon pa rin kalat-kalat na mga ulan and mga thunderstorms, so magdala po ng payong at mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sa atong mga kaigsonan din for Metro Cebu, asahan din po ang maulang panahon pa rin pagsapit po ng Tuesday dahil dun sa low pressure area for the entire Central Visayas po yan. So mag-ingat din sa mga baha at pagguho ng lupa. Mostly cloudy skies pagsapit ng Wednesday, meron pa rin mga pag-uulan pagsapit po ng umaga hanggang tanghali, and then pagsapit ng Thursday, mas bubuti na po ang panahon maliban na lamang sa mga isolated thunderstorms. At panghuli sa ating mga kaigsonan din over Metro Davao and the entire Davao region na rin po, no? Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang iiral sa susunod na 3 araw, pero mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi at sasamahan din niya ng mainit na tanghali hanggang 33 degrees